ang Bubuan and Tapiantana sa timog. In general, merong 11 municipalities at 2 cities ang Basilan. Related fact, ang mga isla sa timog ay ang Tapiantana, Bubuan, Lanawan at Saluping, which when combined ay mabubuo ang pangalan ng munisipalidad, Tabuan Lasa. Sinasabing nabuo ang 6 na ito nang walang permiso sa Kongreso. At ang 4 daw dito di naabot ang requirement para maging sariling munisipalidad. Pero still, tinuturing pa rin ito ng Basilan ng mga separate na bayan. Chinek ko sa official website ng Philippine Statistics Authority at nandoon naman ang 6 na munisipalidad sa listahan nila. Bago naging Basilan ang official name ng lalawigan, ay nakilala muna ito sa iba't ibang tawag. Ang pinaka-notable ay ang Tagima na nanggaling sa Tagihamas na tawag noon sa mga Yakan people. Ayon naman sa website ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, ito daw ay pangalan ng dato na namuno sa lugar. At Tagime talaga ito, hindi Tagima. Ang Basilan din ang isa sa mga natatanging probinsya sa bansa na nagpo-produce ng renewable energy. Ang Basilan Strait ay isa sa 8 area na pinagkukuha na natin ngayon ng tidal energy. Correction, di pa ito nagmamaterialize. Ang 8 islang nabanggit ay nasa proseso pa lang ng feasibility studies noon. At as of 2024, sa Kapul Island sa May Samar, itatayo ang pinakaunang tidal energy power plant. Ito ang magiging pinakauna di lang sa bansa, kundi pati sa buong Southeast Asia. Pero most notable ang Port Kapinpin sa may bayan ng Orayon. Sablay ang pronunciation ko sa bayan. Orion yun, hindi Orion, na parang yung mythical hero ng mga ancient Greeks. Samantalang ang Batan naman ay nahahati sa 4. Basco, Mahataw, Uyugan at Ivana. Still my most viewed video. In fact, may isang nag-comment dito with correction. Madalas daw sa Ivatan words ay nasa last syllable ang stress. I checked and ang pagpigkas nga sa bayan ay Ivana instead of Ivana. May isa namang unique na halaman, conifer to be exact, ang sa probinsya lang daw namumunga, ang Podocarpus costalis. Correction, natubo din sa Orchid Island ng Taiwan ang halaman na ito. So another proof na malaki talaga ang kaugnayan nito sa mga isla ng Batanes. Pero yun nga, considered na endangered species ang Podocarpus costalis dahil sa mga islang ito lang ito natubo. At wag ding palalagpasin ang honesty store ng Ivana na may iba't ibang panindang snacks at kape. Pero be sure na magbabayad ha, kasi walang nagbabantay dito. Magdagdag tayo ng mga additional info about dito sa honesty store. Sinimulan pala ito ni Elena Castaño Gabino noong 1995 pa bilang isang maliit na booth na may mesa at mga bottled water para sa mga bangkero at biyaherong nadaong sa lugar nila. Apparently, nireject ng local government ang request niya maglagay ng gripo doon, kaya she took the matter into her own hands. Weeks later, in-upgrade niya ang bottled water sa mainit na kape para sa mga nabiyahe na madaling araw. Kaya din mas nakilala muna ito bilang Honesty Coffee Shop. Since the beginning never naningil si Nanay Elena at talagang honor system lang ang transaction dito. Kaya tulad din ng pagpunta sa honesty store, kahit wala nagbabantay siguraduhin wag guguluhin at aabusuhin ang buong probinsya. Additional fun fact, hanggang ngayon wala kang makikitang malls, fast food chains o kahit convenience stores sa lalawigan. I mean sure di ito strategic na tayuan ng mga big businesses given na wala pa sa 20,000 ang populasyon at kalat-kalat ang mga isla. Pero another reason ay dahil protektado ang lupa ng Batanes at reserve lang ito sa mga native Ivatans. Ayon nga sa kongresista ng probinsya, maging si Ramon Ang ay binalak bumili ng lupa dito pero di nagwagi. Kasama na ang pinakamaliit sa bansa, ang Taal. Additional fun fact, may kakaibang geographic anomaly ang Taal Lake, particularly ang Vulcan Point o Crater Island, dahil isa ito sa mga rare instances ng tinatawag na Fourth Order Recursive Island. Sinasabing recursive island ang isang isla kapag ito ay nasa loob ng lawa. Kapag naman ang lawa na ito ay nasa loob din ng isang isla, second order recursion na ito. So kapag sinabing fourth order, ito ay isla na nasa lawa, na nasa isla, na nasa lawa, na nasa isla. So itong Vulcan Point,
ay isang maliit na isla na nasa loob ng Crater Lake o yung kaldera ng Bulkang Taal. At yung Bulkang Taal ay nasa loob din ng isla, which is Taal Island. At yung Taal Island ay nasa loob naman ng lawa. At saan matatagpuan ang Taal Lake? Di sa Luzon Island. Sa kalupaan naman, ang Cabecera din ang pinakamalaki at San Nicolas ang pinakamaliit. Correction, ang katabi nitong Santa Teresita ang smallest municipality ng Batangas. Na overlook ko to somehow. Obvious din naman sa mapa considering na sakupan ng San Nicolas ang kalahati ng Taal Island. Actually, pumapangatlo lang ito sa pinakamaliit dahil sumunod pa ang mataas na kahoy. At malapit nang makumpleto ng Batangas ang pangatlong medalya dahil magkakaroon na din dito ng International Airport sa May Lipa City. Correction, as of March 2024 ay nasa auction stages pa lang ng pag-conduct ng feasibility study ang planong airport sa Batangas. Hindi auction para sa construction para lang sa pag-aaral ng posibilidad nito. So malayong-malayo pa ang probinsya sa pagkuha ng pangatlong medalya ng transportasyon. Tsaka most likely ito ay sa Batangas City ipepwesto at hindi sa Lipa. Makes sense dahil nandun ang Batangas Pier. Ang pinakita kong Google Map image sa video ay mislabeled. Dahil ang runway na yan ay ang Basilio Fernando Air Base na ginagamit ng Air Force for flight trainings. I just assumed with the label and the runway na ongoing construction na ang airport. Good thing kung i-check mo ngayon ang Google Maps ay wala na ang mislabeling na ito. Jose P. Laurel, ang pangatlong presidente ng Pilipinas noong panahon ng Hapon. Okay. This is probably my most embarrassing mistake on a video so far. Yung text for Jose P. Laurel ay Loren Ipsum ang nakalagay. Dati kasi pag nag-edit ako ng video, nilalagyan ko muna ng placeholder text to be updated later. Kita naman na magiging problema ito kapag may nakalusot. Ang naisipan kong gamitin na placeholder text ay Loren Ipsum, kagaya ng mga ginagamit ng mga designers. Para kunyari, professional din ako. Pero it is actually Lorem Ipsum, hindi Loren. Ever since, tinigil ko na ang practice na ito. Di rin mawawala sa usapang Batangas ang kaping barako na unang tinanim ng mga Praeling Kastila sa Lipa. Forgot to mention din ang famous Batanggenyo product na balisong. Ang butterfly knife ay truly made in the Philippines. At ang balisong ay nagmula ang pangalan sa isang barangay sa bayan ng Taal kung saan ito nag-originate. Now you know Benguet. Susunod, Biliran. Additional fun facts about Benguet. Meron silang official provincial flower, Everlasting, na madalas ay pinagkakabit-kabit para maging kwintas. Samantala, ang official provincial fruit naman nila ay ang ayosip, na isang uri ng edible wild berry, kahawig ng blueberries. Sa bayan din ng Biliran matatagpuan ang nag-iisang airport ng probinsya. At tanging sa Cebu lang makakahanap ng flights papunta dito sa pamamagitan ng Air Juan. Correction, nasa Naval located ang Biliran Airport. It's easy to miss dahil nasa boundary ito ng dalawang bayan. Pero 2020 pa pala ang last air flight ng Air Juan sa probinsya dahil nagsara ito sanhi ng pandemya. Nakabalik ang Air Juan noong 2023 pero di na nakabalik ang operational flights nila pa Biliran. Meron namang 47 municipalities ang Bohol at isang syudad, ang Cabecera na Tagbilaran. Additional fun fact, ang Bohol ay pumangalawa sa may pinakamaraming administrative divisions sa lahat ng probinsya ng bansa. Ang nanguna, Cebu with 53. Pero ang pinaka-busy ay syempre ang Tagbilaran Port na may biyahe pa Cebu, Dumaguete, Siquijor, Cagayan de Oro at maging pa Bulacan. This sounded weird kaya dinouble check ko. And di ko na mahanap kung anong source ang pinagkunan ko na may biyahe pa Bulacan mula Bohol by sea. Ang closest na biyahe ng mga barkong galing Bohol ay sa Manila pa rin. Actually, madami na tayong matututunan sa pamamagitan lang ng pag-a-analyze sa watawat ng Bohol. Ang di ko nabanggit sa video ay anong sinisimbolo nitong bituin sa kanang itaas na bahagi ng flag. Well, eto ay para kay Carlos P. Garcia, ang tanging Boholano president ng bansa so far. Pati ang kulay ay may sinisimbolo. Ang yellow star na nasa likod ay para sa kanyang pagka-presidente.
At ang asul on top ay para sa pagkaka-elect sa kanya para pamunuan ang 1971 Constitutional Convention na naglalayong baguhin at palitan ang 1935 Constitution. Di lang nagampanan ni Garcia ang tungkulin dahil pumanaw ito 2 weeks later. At isinusulong na rin mapabilang sa UNESCO World Heritage List. Sa ngayon ay nasa tentative list pa rin ng UNESCO ang Chocolate Hills. Ewan kung official pa itong mapapasama, given na may itinayong resort last year dun sa paanan ng isang burol. Ang Mount Dulang-Dulang ay merong enchanting at mystical na kagubatan na masasaksihan ng mga hikers. Additional information. Ang Mount Dulang-Dulang ay minsang kilala din bilang Mount Katanglad. Iba ito doon sa Mount Kitanglad na parte din ng Bukidnon at mentioned briefly sa episode. Actually, ang dalawang yan ay ang main mountain sa Kitanglad Mountain Range na di ko nabanggit sa video. At let's talk about SJDM o San Jose del Monte. Ito dapat ang pangatlong city ng probinsya. Pero nito lang December 4, 2020 ay naging highly urbanized city na ito. In going by the rules ay di na dapat ito kasali sa population count. Pero since 2020 census ang ginamit nating reference ay sinama ko pa din siya. Okay, so let's talk about SJDM. Again, totoo na noong December 2020 ay dineklara itong bagong highly urbanized city ng bansa. Pero ang assumption ko ay once declared by the president, yun na yun. Kaso hindi pala. Dahil dumaan pa ito sa plebisito o botohan sa buong Bulacan. At ito ay naganap 3 years later pa. At ang resulta, rejected. So balik na ngayon sa component city status ang San Jose del Monte. Additionally, 4 na ang total component cities ng Bulacan. Malolos, May Kawayan, SJDM, at ang pinakabago ang Baliwag. Sunod ay itong North Luzon East Expressway o NLE na magsisimula sa SJDM hanggang Cabanatuan, Tarlac. Tinatayang matatapos ito sa taong 2022. 2025 update. Wala pa ang NLE. May contractor na pero di priority ng gobyerno sa ngayon to give way to other projects. At ang pangatlo ay itong New Manila International Airport na kasalukuyang itinatayo sa may bayan ng Bulacan. Layunin nitong pag-aanin ang congestion sa NAIA. Another 2025 update, delayed na din ito sa ngayon. At ang new target completion ay by 2028.